Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas sa mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin mga napaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo sa kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya ng para isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mag-isiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Madali nating maalala ang Panginoon tuwing may pinagdaraanan tayo sa buhay. Sa oras ng problema, takot, o pag-alala, agad tayong lumalapit kay Jesus Nazareno upang humingi ng tulong, gabay at proteksyon. Ngunit kapag maayos ang buhay natin, komportable tayo, madalas din, nakakalimutan natin maglaan ng oras para sa Diyos. Na para bang kailangan lamang natin siya kapag hindi maayos ang takbo ng buhay. Nung ako'y bata pa lamang, nagtataka ako bakit kailangan ng mami ko o ang nanay ko pumunta ng simbahan o magsimba pagkatapos siya magtrabaho sa opisina. Masaya naman ang aming pamilya, may simpleng pamumuhay, nag-aaral naman kaming lahat, at may sapat din na pagkain. Bagamat sa pagbibisita niya sa simbahan o pagbisita niya sa simbahan, ito'y pala isang tanda ng pasasalamat niya, pakikiusap sa Diyos, at paglapit kay Jesus, may kailangan man siya o wala. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin ngayon ang sinabi ni Jesus, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, hindi sapat ang banggitin lamang natin ang pangalan ng Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay napapakita ito sa ating pagsunod sa kanyang kalooban at sa pamaraan ng pamumuhay nating araw-araw. Ang Diyos ay lagi namang buhay at kasama natin. Hindi lamang siya dumarating kapag tayo ay nangangailangan. Naririto siya sa bawat sandali ng ating buhay, anumang oras ito. Kahit sa ating paghihirap at tagumpay, sa ating mga luha at kagalakan, humingi man tayo o hindi, nananatiling tapat at walang hanggan ang kanyang pagmamahal sa atin. Ngayon, ay simpleng inaanyahan tayo ni Jesus Nazareno na magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Maglaan tayo ng oras para sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay,
at tapat na pagsunod sa kanyang kalooban. Ang panalangin ay hindi lamang ang pagtungkol sa paghingi ng biyaya. Ito'y din pakikipag-usap sa Diyos, pakikinig sa kanyang tinig, at taos pusong nagpapasalamat sa kanyang kabutihan na gagawa sa atin. Mga kapatid, huwag lamang nating hanapin ang Diyos kapag tayo ay may kailangan. Sa panahon din ng kasiyahan, tagumpay at kasaganahan, patuloy pa rin nating alalahanin at magpasalamat sa Kanya. Sapagkat ang pinakamalaking bayaya ay hindi lamang sa pagtanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos, kundi ang mamuhay araw-araw sa Kanyang presensya at gawin ang Kanyang banal na kalooban. God bless us all and have a blessed morning po sa inyong lahat. Amen.